Kapag madalas nang sumasakit ang ulo ninyo at hindi talaga nawawala, baka kinakailangan na natin ng diagnostic examinations dyan. Halika kayo, pag-usapan natin. Ang pagsakit ng ulo, for the most part, benign naman po at nawawala kapag ka nainuman na ng gamot at natitreat yung primary cause nito. Pero mayroong mga maliliit na proportion ng mga pasyente na nananakit yung ulo na kinakailangan ng laboratory test o kaya naman ay imaging. Pag-usapan po natin ngayon ang pwedeng pagdaan ng diagnostics at yung iba pang mga pamamaraan para maibsan ang pagsakit ng ulo bukod sa pag-inom ng gamot. Usually kasi nagsasagawa ng diagnostic examinations kung mayroong mga indications. Ito po yung mga indications na yan. Kung nagro-rule out tayo ng structural causes tulad ng tumor, tulad ng stroke, abscess, sinusitis, hematoma, hydrocephalus, foreign body. Kung paulit-ulit na po at palala ang pananakit ng ulo ninyo, kung yan yung pagkakataon na nagkaroon kayo ng pinakamasakit na pananakit ng ulo sa buong buhay ninyo, at kung nagbabago po ang pattern ng headache at mayroong kasamang neurologic deficits tulad ng panghihina ng isang bahagi ng katawan, nagdodoble yung paningin, nagbubulol-bulol, kung nagkakaroon kayo ng seizures, yung isa lamang talaga po yung side ng headache mo at hindi ito lumilipat, at po pwede rin naman para ma-assure ang mga pasyenteng na-anxious na dahil sa sobrang paulit-ulit ng headache. Yung mga diagnostic tests na po pwedeng gawin, una, CT scan natin yung brain. Pinapakita po dito yung skull at yung bony processes, calcium deposits at pati na rin kung mayroon kayong blood. Nakikita rin po dyan kung mayroong pumutok na ugat o kung mayroong pagbabara sa isang area ng brain, kung mayroong tumor, kung mayroong nana. Marami pong impormasyon na maibibigay sa atin ng CT scan kaya isa ito sa imaging tests na ginagawa. Pwede rin magpa-MRI. Ito yung most sensitive imaging modality na ginagamit para ma-examine yung structure ng brain parenchyma, pati na rin po yung brainstem. Dito po walang ginagamit na ionizing radiation kaya mas preferred ito para sa mga batang pasyente. Next, MRA, MRV. Bale, parang MRI din yan na meron lamang itinutusok sa ugat para makita kung merong mga abnormal blood vessels, merong aneurysm at iba pa mga problema sa ugat papunta sa utak. Next, EEG. Ginagamit ito kung mayroong episodes na nawawalan po ng malay ang pasyente, bumabagsak yung diwa, nagsiseizure at kung mayroong suspected metabolic encephalopathy. Bukod dyan, syempre po pwede rin po yung iba pa mga blood examinations tulad ng CBC, platelet, electrolytes, lipid profile, kidney function test, liver function test, FBS, TSH at vasculitis panel para ma-rule out ang iba pang mga dahilan ng pananakit ng ulo. Kapag ka po na-identify na natin kung mayroon mang mga problema dyan, makapagbibigay din ng definitive management ang inyong mga doktor. So pwede magbigay dyan ng gamot to address the root cause at pwede rin po syempre yung mga painkillers din natin. Pero bukod sa mga yan, meron ding mga non-pharmacologic management na pwede gamitin. Pwede dyan, may mga evidence po na sinasabi na yung acupuncture para sa headache. Matagal na din pong practice ito sa traditional Chinese medicine more than 2,000 years ago pa sa Asia. Gumagamit ng mga acupoints sa skin at tinutusukan din po ng mga maliliit na karayom. Sinasabi din na acceptable and safe naman for migraine at tension headache itong acupuncture. Isang pag-aaral din ang nagsabi na effective ang acupuncture sa pagbabawas ng number of migraine days for 50 to 59%. Sinasabi din na pwedeng tumutulong po ito sa pagbabalanse ng mind and body sa pamamagitan ng pagpapanumbalik ng physiologic function kaya nakatutulong ito sa pagbabawas din ng headache days. Pero din po pwedeng gamitin mga electronic nerve stimulation machines ang inyong mga physical therapists para ma-block off ang pain signals na pinagmumulan naman ng sakit ng ulo. At ayun, sana po may natutunan kayo rito. Sinabi ko nga po sa inyo, ginagawa ko lamang ito dahil ayaw na ayaw ko nagkakasakit kayo. At sa huli, ano't ano naman po ang mangyari, tayo-tayo lang din naman talaga magtutulong-tulungan. Kaya naman yun lang for now, i-digest nyo muna dahil ang gusto ko ay healthy kayong lahat. See you to the next episode. Ingat!